Isang magandang araw na naman sa inyong lahat mga ka-G-Lovers. Bali, itong aayusin natin ngayon, isang inverter. Kaya lang, ang problema nito hindi ko na sana nagagawa ng video. Nung binuksan ko, nakita ko yung sa primary niya, ganito lang nakalagay na insulator. Kita nyo parang masking tape lang yata to na manipis. Hindi ko maintindihan, parang papel na dumikit dyan. Kaya siguro nasira to agad. Basta yung brand nito ay hindi ko na lang muna sasabihin sa inyo kasi makasira tayo ng brand ng isang ganito. So ayan mga ka-G-Lovers, hindi ko na pinakita sa inyo yung housing nito kasi baka pagalitan tayo pag nakita yung brand na ganito yung pinakita natin na yung nilagay nilang insulator ganito lang. So yung isa dito tinis natin, sira, yung isa okay naman. So ang ginawa ko dito, magche-check tayo dito ng ng voltage. So kalimitan, tinitest ko lang yan, yung end-to-end, yung gate, saka yung source. So tinitest natin kung meron siyang voltage. Bali dito, tinesting natin. So kinabit ko lang dito sa battery natin na lithium. So luma na rin nga to. Battery pack to, so luma na to. So tinest natin para malaman natin kung meron na ba siyang voltage o okay na ba siya. Yan. Kinabit ko lang muna ito dun sa battery ko na medyo lobat na nga rin yung battery ko nito, yung battery pack. Wala tayong talagang battery na pan-testing. So battery pack lang. Yan. Kinabit ko na yan sa battery. So wala yan indicator kasi nakatanggal yung secondary ay primary natin na MOSFET. So may isang sira tayong nakuha. Ang pag-test natin yan, 2.1 yung input na battery natin. Nag-test tayo sa gate in source. So magdulo-dulo yan. So wala akong nandidetect na voltahe dito. So dito nagbaser. Yan, kita nyo nagbaser. So, ibig sabihin may nadidetect ako ng shorted dito. Ito yung nakuhanan ko ng sirang MOSFET. Yan, ito yung nakuhanan kong sirang MOSFET, yung nagbabaser dyan. Yan, ayan, nagbabaser. Yung sa kabila, good yan. Pero wala tayong nadidetect na voltage. Baka siguro dahil sa shorted na sa kabila. Yan, may input tayo na 12.1. Yan na lang yung charge ng battery ko. So lithium yan. Medyo palubat na rin yan. So maliit lang na yan na battery pack. So nagtest ako ng mga voltahe dito. Meron naman tayo nadidetect. So pumapasok naman. So doon lang tayo sa pagtest sa lagayan ng MOSFET. Wala talaga tayong nadidetect na voltahe. So may shorted tayo nadidetect mga ka-G-Lovers. So magtitest tayo, hahanapin natin at hahanapin natin kung ano ba yung problema. So okay naman yung input natin. Yan. Tinanggal ko na yan sa connection, pababa na yan. May tira na lang siyang 8 plus volt. So i-discharge ko na lang ito. Yan, pababa na yan. Nakatanggal na yan. So ibig sabihin good yung filter capacitor natin kasi na-stackan siya ng kuryente o ng voltahe o basta na-stackan siya ng kuryente. So good, discharge ko lang muna to para maka-test tayo ng maigi para safe din yan. Nag-spark na, di ba? Discharge na natin. So ibig sabihin wala na siyang voltahe. Good yung capacitor natin. Yan. Tingnan natin. Yan, okay, wala na. Wala na voltahe. Yan, wala na.
So hahanapin natin yung shorted nito, mga ka-G-lovers, hahanapin natin. So ito yung may shorted. Yan, kita nyo nag-buzzer. Ito yung nakuhanan ko ng shorted na MOSFET. So pagka shorted ng MOSFET, baka nasira yung drive ng MOSFET nito. So titingnan natin. Ito, may dinaanan siya na transistor, maliit lang, napakaliit. Ito yung nakita natin na shorted. Yan. So papakita ko na lang sa inyo, ilalapit ko na lang yung camera. Yan, para may idea kayo kung anong itsura ng sinasabi ko. Yan, napakaliit na yan, 3 paa. Yan, sa kabila okay naman siya. Yan, lapit natin. Tingnan natin kung kayang habulin ng camera natin yung part number nito. Alit kasi, aliit. Yan, magalaw pa. Magalaw yung kamay ko, pasmado yata. Yan, yung part number niyan parang Y2. Yan, Y2. Ang hirap maghanap nito. So meron naman tayong mga board dito na stock na sa inverter din. So kukunin na lang natin. Yan, Y2. Yan yung shorted. So nagtest tayo ng transistor niyan, shorted yan. So hindi natin alam kung may tinamaan pa na iba. So ang gagawin natin, tatanggalin lang natin yan. Tapos test natin ulit kung may ma-detect pa tayo na shorted. So yan yung drive ng MOSFET. So ito yung sa kabila, good to. Yan. Ito yung shorted, yan o. Pag tinis natin, shorted, diba? Nag-buzzer. Yan. Itong diode, mukhang okay naman. Yan. So mababa lang yung value niya, pero parang good naman, hindi naman shorted. So may nadidetect lang kasi tayong kasama niyang parts, so nakakabit niyang parts, kaya ganyan yung reading natin sa diode. So saka hindi tayo nakasit sa diode. So gagawin natin, tatanggalin lang natin to. So tanggalin lang natin yan, tapos testingin natin ulit kung shorted pa ba. Kung shorted pa, may tinamaan pang iba o may posibilidad na hindi to yung shorted, itong maliit na to na transistor. So hindi na natin hot air kasi malapit lang sa capacitor, para hindi na tayo magtanggal ng capacitor. Masusunog kasi yung capacitor pag hinat air natin. So soldering na lang. Yan, tinanggal na natin. So linisan ko lang yan para makapag-test tayo ng maigi. So baka kasi maka-experience kayo ng ganito pag-repair. So may nakita kayong shorted, so hindi nyo napapalabas yung voltahe, baka may shorted na drive. Kasi once na tinamaan kasi yung MOSFET, kadalasan lang naman, minsan lang naman, tinatamaan din yung drive. So minsan hindi naman, pero minsan oo. Yan. So test natin kung madidetect pa na ba natin yung shorted. Yan, test natin ulit. Yan, pag test natin, wala tayong nadidetect na shorted sa gate and source. Itong kabitan ng transistor, wala na rin tayong nadidetect na shorted. So gagawin natin, kukuha lang tayo ng pampalit. So meron naman tayong board dyan na pwedeng palit. Ito. So sa primary din tayo kukuha. Yan. Ito yung primary. Yan, may 3 paa din dyan, transistor. Yan na lang kukunin natin. Tapos yung MOSFET, yan na rin yung kukunin natin kasi sira yung isang MOSFET, shorted nga. So basta may available tayo. So tuturuan ko kayo ng technique nito. So pagtitest nito, sa bagay, baka kasi wala kayong instrument na pantest. So pero at least meron kayong idea pag tinis natin ng multimeter. Yan. Good naman, hindi naman siya shorted nung tinis natin. So tanggalin ko lang siya. Ano ang cancer? Cancer. Yan. So siya nga pala mga ka-J-lovers, kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe naman para tuloy-tuloy yung paggawa natin ng video. Pahit na rin ng notification bell para updated kayo. Saka kung sa FB page nyo ito napapanood, papalo, pa-share and pa-like na rin. So bihira na nga rin tayo mag-upload sa Facebook page natin kasi busy rin.
Kahit nga dito sa YouTube, bira tayo mag-upload, busy rin kasi ako. So may mga ginagawa rin akong importanteng mga bagay. Hehehe. Pinagbibisihan. So kabit lang natin tong maliit na to. Parang ang liit lang talaga, oh. Yan, kung mahina yung mata mo, tapos kanito, hindi mo ito basta makakabit. Kabit lang natin. Soldering lang yung ginagamit natin. Tapos test natin ulit. Yan. Okay. So, linisan lang natin yan. So, nilagyan ko ng paste pero hindi ko yan hot air. Kasi lilinisin ko lang yung pagkasulda niya para malinis. So, kahit pa paano, maganda rin yung pagkasulda natin. Ang liit lang na iba, mga ka-G-lovers. Sakit yan sa mata. Linisan lang natin. So sabi na may-ari, bigla na lang tong nawaran o nawalan ng supply. So ganun nga. So hindi naman binaliktad. Baka duda ko rin mga ka-G-lovers dun nga sa insulator na yon. Yun lang nilagay, baka dumikit sa body. So nag-short na rin. So mamaya meron tayong rubber na insulator. Yan na lang ipapalit ko, rubber insulator. Yan, nakikabit na natin. Zoom natin. So medyo marami pa nga yung pagkasulda natin. Pero okay na yan. Pumabit naman, dumikit naman. Yan. Mas importante na ikabit na natin na maayos naman. So hindi naman yung magtatanggal na. So bali next natin ay pwede natin ikabit yung output o pwede na rin kayo mag-test nyan ng voltahe. So dito kinabit ko na yung hindi pala output yung MOSFET. Kinabit ko na yung MOSFET. Tapos tinis ko na lang yung frequency nya. Yan. Kasi nung pag-test ko dito, yan. Wala na siyang shorted. Wala na rin siyang shorted. So, kinabit ko na yung MOSFET. So, tinanggal ko muna. Nahirapan ako magtanggal ng MOSFET noon. So, in-skip ko na lang dito muna. So, bali dito mga ka-G-lovers, tinis ko na pala siya kanina. Nakalimutan ko lang palang videohan. Nakalimutan ko kasi may customer kasi akong kinakausap kanina. So, okay naman yung voltahe niya. Ano sa hiling mo na? So sa source saka sa gate tayo nag-test. Pero nagloya. Kaya sabi ko pwede ko na siyang kabitan ng MOSFET. So kumuha ko ng MOSFET dun sa pinakita ko niya board sa inyo, yung primary din. So ito yung kinuha natin, naka-switch pa. So i-off na lang natin para matest natin kung good, kung nag-off siya. So okay, nag-off nga siya. So ito yung ipapalit natin. Isa lang naman nasira, dalawa lang nakalagay dito. So, magkaiba lang yung number pero pares lang PAM primary. So, pwede rin yung 3205 dito na IRF. So, ito, iba yung number. Papakita ko na lang sa inyo yung part number niya. And tatanggalan ko lang siya ng, ng sulda kasi hindi papasok yan dun sa butas. Meron kasing mga lead pa sa paa niya. Yun naman. So mamaya iti-test natin to, papakita ko na lang sa inyo yung pag-test nito na meron na siyang voltahe pala. Pero yung kanina hindi ko pala napakita sa inyo na pag-test nito na wala pang nakakabit na MOSFET. So nakalimutan ko kasi may customer ako na hindi pala naka-on yung video natin doon. So nung tiningnan ko, ito pala naka-post pala yung kanina yung video ko. So nung malaman ko na ito na dito na na-on ko yung nagkakabit na ako ng output. Pero okay lang yan. So papakita ko na lang sa inyo kahit may may MOSFET na lagi ko nababanggit yung output. Sanay kasi ako sa sa amplifier kaya palaging output yung nababanggit ko sa inyo. So basta sa primary natin yung MOSFET. So ito yung ikakabit natin. Iba yung number na nakalagay dyan, tapos iba rin yung number na ikakabit natin, pero same lang sila ng function.
So, papakita ko na lang sa inyo kung anong yung pinalit ko. Pero pwede rin dyan yung IRF 3205 sa primary. Tapos, IRF 740 sa secondary. O sa output na natin dun sa papuntang AC na. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Mahirap talaga yung pasok to kasi gamit na dati. So, may solda. Kaya kailangan kong alisin yung lead sa paa. Yan. So, kabit lang natin to. Yan. So, papakita ko na lang sa inyo mamaya pag-test nito. Para rin sa mga baguhan kung paano siya test. Basta sa ano lang ako nagtitest kadalasan sa gauge saka sa source. So end to end yan. Para din sa amplifier, end to end din ako pag nagtitest. Yan, linisan lang natin. So wait lang. So hindi ko na sinama na dyan yung housing niya. Baka kasi makita dyan ng brand nito na kala niyan sinisiraan ko. Basta yung pagka-design nito parang humina na. Kasi yung insulator nga, yun lang nilagay. Wala na siya nakalagay na rubber. Kasi bago pa to nung binigay sa akin na may-ari, wala pang history ng repair. Bibili niya pa lang. So ito yung dyan nakalagay. Yan. Yan. FB1404A yata yan. 144A. So basta ganyan. Tapos ito yung ipapalit natin. Yan. HY 1906 o pwede din IRF 3205 kung wala kayo ng ganyan na part number. So ang IRF 3205 common yan, madali lang niyang hanapin sa tindahan ng mga electronics. So itong HY 1906 medyo mahirap to, sa online meron naman. So tinis ko siya, so good naman, pwede natin ikabit. So basta nakasira din nito mga ka-G-lovers dahil lang doon sa insulator, dumikit siya sa body kasi ang nipis ng insulator. So pinalitan ko naman to ng rubber na, yun doon sa kinuhanan natin ng parts na inverter. Kinuha ko yung rubber, yan rin yung nilagay ko dyan para sigurado na. Kasi delikado kung yun ulit ilagay natin na insulator, parang papel lang yun. Saka ang nipis, saka hindi umabot doon sa may pinakatap niya. Hindi sakop lahat yung metal. So delikado talaga. So kabit lang natin ito. So papakita ko na lang sa inyo na paano natin siya i-test. So madali lang kahit walang output sa kahit walang MOSFET sa meron MOSFET, ganito yung pagtitest ko. So end to end. Para lang to sa mga bugahon niya, para kasi yung professional kabisado niya, alam na yan kung paano i-test. So napakasimple lang naman ayusin to. Wag lang minsan tamaan yung drive kasi yung drive minsan mahirap din hanapin. Pero meron din naman sa online. So nakuha natin kanina yung MOSFET yung shorted, inabot yung drive niya na transistor. Buti may available tayo na part number kasi kinuha natin dun sa kabila na board. So hindi na rin ko yung ginagamit kasi sira na rin yon. Yung ano yan, yung drive noon, yung IC. So yung PWM IC niya sira na rin. So wala akong nakuha. So ni-ready ko na siya, inon ko na siya. Yan. Tapos kabit natin. Yan, ginag ko lang muna, nag-grid siya, tinanggal ko ulit. So tiningnan ko kung may umusok, wala naman siyang umusok, kung wala na rin naman ako nakita, napansin. So diniretso ko na siyang connect. So ganyan rin naman, pinipitik-pitik lang muna yan. Wag muna diretso. So tinis ko muna siya dyan. Yan. Hindi pa pala nakabit. So kinabit ko ulit. Yan. Kita nyo, nag-green na siya. Kaya lang nagbiblink yung ano ko, palubat na kasi. Ang hina kasi ng ano. Matagal na kasi yung lithium ko. Pero nagbiblink-blink yan, no. Pero okay pa naman kahit paano naggamit pa na. Yan, 4.7, diba? End to end, yan o, 4.7. Minsan 5 yan, 4.5, 3. Depende sa design ng company. So 4.7 end to end. So may way pa ako ginagamit yan para matest kung normal na, kung mayroon siyang frequency normal. So tinitingnan ko yan, sinisit ko yan, tinitingnan natin kung normal yung frequency. Pag meron ka na ng ganitong tester,
So, kahit hindi mo pa siya nilalagyan ng MOSFET, malalaman mo agad kung normal na yung ano niya, yung voltage niya at yung frequency niya. So, pag tinis mo, dapat meron na siyang almost parang yan, hindi siya sine wave. Wait lang mga ka-G-lovers, set lang natin. Square wave siya. Yan. Na may yan oh, may square wave, ano yan? Square wave siya. Nabulol pa ako. Hehe. Yan. Sa kabila, ganun din. So nakikita nyo ba yung hertz nasa 31? Nasa 31. Ay, rotso ko yan. Chinik ko na to. 31 kilohertz ng pagtis natin. So, pag tinis natin dito sa output, tingnan natin. Yan. Square wave din siya. Tapos 50 Hz ang lumalabas. So wag niyo nang intindihin yan blink sa ano kasi palubot na rin yan. Pero at least meron siya, gumagana siya. Ayusin lang natin yung pagka-connect. Yan, iba na yung design niya ng waveform. Pero almost square wave din. Yan. So, modify sine wave. So, okay na siya. Meron na tayong 50 Hz. Tapos, pag tinis natin yung output nito, okay na siya. Meron na siya 232.5 volts AC. So, kukuha lang ako ng pan-testing. Yan. So ito yung naisipan kong pan-testing. Yan, maliit lang muna. Pero at least gumana na to. Tinis ko na to rin sa malaki. Pag nakakabit na sa body niya, sa housing niya, kasi diretso heatsink na rin yan. Yan. Saka papakita ko na lang yung battery na ginagamit ko. So kita nyo, nag-blink pa. Pero gumagana naman. Yan. Minsan nag-steady din yan yung ilaw na kulay green yan. Gumana na siya. Diba? So, yan o, umiikot pa siya. Yan, nagbi-blink yung green na ilaw. So, yan yung battery na ginagamit natin. So, yan o. So, thank you very much.